So hello, what's up mga ka-lifestyle, magandang araw sa atin lahat. Welcome back guys sa ating channel mga ka-lifestyle. So for today's video, let's talk about online learning application once again. Meron akong i-share sa inyo na isang online learning application na napakarami na palang complaint. Hindi lang isa, sobrang dami na. Sobrang tagal na ng mga complainant pero until now hindi pa rin napapansin. So kung gusto mong malaman mga ka-lifestyle, tapusin mo itong video hanggang dulo. Then, alam ko karamihan sa inyo mga lifestyle, naguguluhan pa until now, no? Kasi kaliwat kanan yung mga idea, opinion na napapanood regarding sa mga online learning application, kung ano yung gagawin, kung ano yung tama, mali, di ba? So anyways, as long as nakaka-relate kayo, naiintindihan nyo naman, nai-apply nyo naman, ox na po yun mga ka-lifestyle, ox na po yun. Pero anyways, nasa sa inyo naman yan. In the end of the day, nasa sa inyo naman yan kung paano nyo i-handle yung stress nyo. Ako, as a biktima ng online learning application, meron sincerity yung mga sinasabi ko sa inyo. Kasi based on my experience talaga yung sinashare ko sa inyo. No? Yung hindi gaya ng iba dyan na nagpapanggap lang. So once again mga ka-lifestyle, no? So si Digito napakarami na complaint dati pa. No? So meron nag-PM sa akin sa Messenger, then nag-comment sa isa sa mga videos natin sa YouTube. So that's why napansin natin. So hindi lang pala talaga siya yung naging hinaharas ng Digito. No? He found out when he go to NBI para magsampa ng kaso kasi nga dinadamay na talaga buong pamilya nila. So I think yung ganitong kalaking mga utang, yun talaga yung hahabulin talaga ng Digito. Imagine 44,000 na yung utang ni sir. That's why ganun na lang siguro talaga yung pagbabanta sa kanyang buhay pa. But anyways, mga lifestyle, sinishare ko to sa inyo para for awareness na rin na kahit legit license to operate, merong certificate of authority ng SEC, itong online learning application is haras pa rin po. Sa isang pamilya, meron talagang black sheep, no? So, yun, sinare ko lang sa inyo para for awareness mga ka-lifestyle, no? I know most of online learning application, napakalaki talaga nung naitutulong, no? Especially dun sa mga emergency funds na kailangan talaga natin gamitin. Madali talaga matakbuhan si OLA. But yun nga lang, meron talagang consequence if na-delay tayo, hindi tayo nakapagbayad ng maaga sa mga online learning application na to. So yun yung sinashare ko sa inyo, yun yung gusto kong malaman nyo para hindi nyo na madagdagan yung problema nyo in the future, mag-loan dito, no? So again, hindi lahat ng mga legit na online learning application is harass, no? Meron din iilan na nagiging matunog lang sa harassment kasi meron ng black sheep, no? I mean, I know lahat ng online learning application merong sistemang sinusunod. That's why kung napapansin nyo, paulit-ulit yung mga scripted na mga pananakot, no? Kasi iisa lang yung mga dugo ng mga ito, no? So ganun pa man mga lifestyle, in the end of the day, nasa sa inyo pa rin yan on how you deal it with your problem, no? Huwag niyo na lang dagdagan yung problema nyo, no? Kung alam niyo naman na itong OLA na to sobrang haras, sobrang matunog, huwag na lang kayo mag-loan. Especially yung mga short term na mga online learning application, yung 7 days lang, no? Yun po talaga yung napakaharas, no? Imagine 2 days before mag-due, tatawagan na kayo, allocate na kayo kung ano-ano, tataas yung credit limit nyo. Ngayon pag hindi kayo nakapagbayad, then nag-due na kayo, doon na kayo titirahin, mumurahin na kayo, no? So yun yung masakit doon. Pero anyways mga ka-lifestyle, alam ko mahirap yung buhay ngayon, yung iba kumakapit na lang sa OLA. So kung gusto talaga natin actually yung OLA talaga ay mas maganda rin talagang source of funds, no? Yun nga lang, meron talagang times na hindi natin inaasahan na nadidili tayo, hindi tayo nakakapagbayad. Ngayon, gustuhin mo natin i-maintain yung good credit natin, pero na-delay tayo, natatakot na tayo magbayad, no, ng buo kasi baka hindi na tayo, reject na tayo. Automatic po talaga yan, hindi na kayo makaka-reloan if madili lang kayo ng 1 day, no? So sa mga nanonood ng videos ko, then may balak mag-reloan, pag-isipan nyo na mabuti, no? If na-delay kayo, kahit 2 hours lang yung delay nyo, 1 day, matik po, reject po yan. So pag-isipan nyo na mabuti kung mag-reloan kayo. Pero mas mabuti po talaga na
wag na po kayong mag-loan sa mga online lending application. Kasi alam niyo naman piliin niyo lang mga ka-lifestyle yung mga online lending application na talaga namang subok at mapagkakatiwalaan. Pero ganun pa man, nasa sa inyo pa rin yan mga ka-lifestyle. No? So, hindi ko na lang babanggitin si sir, no? Kasi baka, ayun na nga. Pero anyways mga ka-lifestyle, that's it for the day. I hope so, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, please do like, share, subscribe. And pasensya na po kung minsan lang po tayo makapag-upload ng latest updates about online lending application. And I know wishing this year na unti-unti nang maubos itong mga online lending application na haras, no. So 2 days 3 days before mga ka-lifestyle, mag-upload po ako ng mga online lending application na matataas yung term, no, para at least alam nyo. So then pipiliin ko rin syempre yung hindi masyadong haras na mga OLA na i-share ko sa inyo para ma-applyan nyo mga ka-lifestyle, no? Pero highly recommend, hindi ko po talaga sinasuggest po talaga mga ka-lifestyle na mag-loan kayo dito, no? I-share ko lang sa inyo yung mga may long term, no, na pautang para malaman nyo, no, mga ka-lifestyle, no. Then shoutout sa lahat po ng mga taga Cebu na nagpapa-shoutout sa akin, no? Especially dun sa Reyes family, then Kuldura family, shoutout po sa inyo. Ingat po kayo dyan. Sino pa yung mga nagpa-shoutout? So pasensya na sa mga nagpapa-shoutout sa akin na hindi ko nakalimutan ko mga ka-lifestyle, kasi on the spot po talaga akong mag-vlog. Kung napapansin niyo yung mga paligid, wala na talaga akong pakialam kung pangit yung background ako. Alam ko naman na kahit paano meron talaga mga manunood sa mga videos ko, especially yung mga naniniwala sa akin, ano, kasi meron talaga sincerity yung mga sinasabi ko, kasi bukal sa loob, then biktima rin tayo, no, once upon a time. Pero yun na nga mga ka-lifestyle, no. I highly suggest, if nagpaplano kayo sa online mga OLA, pag-isipan nyo na mabuti, kasi alam nyo naman yung magiging consequences if ever na yung magka-problema kayo. Sobrang hirap po talaga maka-recover, especially kung more than 10 na yung OLA mo, halos mabaliw ka na sa dami ng text and calls, no. Okay lang kung sa iyo lang tatawag, pero yun na nga, yun yung masakit yung ibang contacts na nasa phone book, naka-phone book sa iyo, yun talaga yung kawawa in the end, di ba? So kahit nga yung walang kamalay-malay, tatawagan nila yan. So yun talaga yung nila, nasa dugo na po talaga ng mga OLA yan. And then yung mga katrabaho mo, yun yung nakakahiya mga ka-lifestyle, no? Given na po talaga yan, yung mga pananakot na ganyan, like for example yung ipopost sa social media, given na po yan. Marami na pong ganyang nangyari. Pero wag po kayo matakot i-post mga ka-lifestyle, no? Kasi nga hindi nagtatagal yung ganyang klaseng post sa social media, kasi sign of bullying yan. I-delete ni Meta yan. Maniwala kayo sa hindi. Totoo po yung sinasabi ko. So yun lang mga ka-lifestyle, no? This is Marky Lifestyle. Peace.